Hindi na ba talaga pwede? Dadagdagan ko naman yung bayad ko sa'yo eh. Ay, hindi na po pwede eh. Pauwi na po si Jason. Kaya wala pong mag-asikaso sa bahay. Pwede namang dito muna kayo ni Jason. Kailangan ko lang talaga na magbabantay sa bahay. Pasensya na ho, ate. May laban pa po ako dun sa kabilang kanto eh. Kina Ate Flor. Kaya, kailangan ko na po umalis. Ay, nako. Sige na nga. O, eto. Pakisara na lang ang pinto pagkaalis mo. At huwag kalimutan na ang gate. Isang daan na lang. Tigits! Kita ko anak mo si Jason. Meron. Doon mo sa harap ng 7-Eleven nakita ko. Samang babae, ang ganda. Parang lumaklak ng lutang, puti. Malay ko. Huwag ka nga mga ilang Raymundo. Matalino yun si Jason. Kaya, marunong pumili ng babae. Honor student nga yun mula elementary hanggang high school eh. Sus! Sabihin mo, baka inaalila siya ng babae yun. Alis na nga. Namalengke pa ako. Teka. Tinta. Okay na ako. Ang gatas na ako. Wala kasi pang gatas na ako eh. Sige na. Sige na. Wala akong pera. Anong tawag dyan? Datong yan oh. Sige na. Ang gatas lang. Sige na. Para sapatos ni Jason. Ang gatas lang. Ano ko yung nangailangan? Sige na. Ang gatas lang. Sige na. Sige na. Ayan. Yun. Ang gatas yan ha, di pang yosi. Salamat. Oo na. Nakauwi ka na pala? Ma, sabi mo po, ihahabol mo sa school yung sapatos. Tingnan mo po, luma na naman po itong nagamit ko. Di pa ako nakakabili na kay. Naglinis pa kasi ako doon pina Tebet. Eh di ba ma, sabi mo po kahapon, ngayon ka po bibili. Ngayon naman, pero mamaya pa. Lalaba mo ng pinataploy. Doon sa kanto. Na, Ano po yan ma? sensya na ha. Promise, ibilhan kita mamaya. Magalaba lang ako natin, Flor. O sige po ma. Ma, Ano yun, no? alam mo, sa crush ako. We? Sino? Kaklase mo, no? Bibinta na. Ano ba ma? Malaki na ako para sa mga ganyang bagay. Tsaka ma, kung ano man yun, secret na yun. Ako na lang sasabihin kapag kami na. Tsaka ma, yung bibili mo palang sapatos, yung 500 pesos Oo na. Sige na, pasok ka na. Alis na ako. Thank you po ma. Ingat ka po doon. Mauna na po akong pumasok. Salamat, Inita. Eto. Salamat din po, Ate Flor. Sunod po ulit, ah. Tinitita, sa linggo ha, alas 3. Ay, bakit? Alas ba nanay mo? Oo, kasi walang babantay sa kapatid ko eh. O siya, sige. Mag-date pa ako. Alas 3, ah. Uy, Jason. Uy Hey, bro. Hanap sapatos natin ah. Siyempre naman. Ano? Pinya ka na yan. Uy! Huwag kasi. Utom yan. Sa manikin, di ba? Oo nga. Hey, Manik. Nandito ka rin pala.
Hey, please ka pala sa TTS. No worries. Hindi ka ba sa Sunday? May alam mo ang kainan. Malapit lang. I'm just wondering if, go and eat there together. You three? Oo naman. Sagot ko na. Then, okay. Let's meet at 3. Damn, Jason. You know that girl? Monique? As in, Monique Del Valle? Hindi mo tol ha. Magdi-date na naman kayo, no? Nagtaglat naman na. Hindi ka umimik. Kailangan ko po kasi ng pera mo eh. Para sa school ba? Magkano ba kailangan mo? 2,000 po. Yan ang ba kailangan? Saling ko po sana na eh. Ano ka ba? Huwag kang matakot na magsabi sa akin sa susunod, ha? Pero kasi, Nanay mo ako. Dapat lang na sinusuportahan kita sa mga pangailangan mo. Saka, pera lang yan. Yung 2,000, kaya ko yan sa isang araw. thank you ma. Buti na lang talaga nandyan ka. Siyempre naman, Nak. Sino pa ba magdadamayan kundi tayong dalawa? Basta magsabi ka lang sa akin, ha? Jason. Hi Monique. And you are? Oh, sorry. He's Heather. My friend, Heather. This is Jason. Jason, this is Heather. I brought him here kasi after this, it's his father's birthday party. So, I don't think there's a problem with that naman, di ba? It's okay. It's just that, akala ko kasi tayong dalawa lang. I promise. It's not makikigulo naman. Why? May problema ba? Wala naman. So, tara na. Saan niyo gusto kumain? I think let's watch some movies. Then coffee. Then let's go Samgyup. Then, let's go shopping. Para bongga, di ba? Yeah. Sige. Paano, tara na? Tara. Naku, itong boyfriend ko sa Amerika, nakikipagkita na naman. Luluwas dito sa Pinas. Kaya pala panay ka pa sa at pamani-pedi ate eh. Siyempre naman, ano ka ba? Mabuti nga nandito ka eh. Lahat yata kaya mong gawin. Eh, ikaw ba, Neng? Wala ka bang balak mag-asawa? Bata ka pa. 34 na ako, te, na ng pag-asa. Tsaka, ayoko din. Na akong oras para sa sarili ko, tapos dadagdag pa ako ng alagain. Malaki na yung anak mo si Jason, diba? Magka-college na next year. Ilang taon na nga yun? Magna-19 na ho siya sa susunod na taon. 16 ka? Nabuntis ka kay Jason? Na kaya naman ho aminin, pero oo. 16 na ako nung nabuntis ako kay Jason. Maagang na in love. Maagang natukso. Ang hirap nga eh. Iniwan ako ng tatay niya nung nalaman niyang buntis ako. Tapos di pa ako makahanap ng trabaho. Lumayos sa trabaho. Kasi yun nga, minor de edad ako. Tapos, buntis pa ako. Kaya yun, binuhay ko si Jason ng ganito. Parakit-rakit, pahapyaw-hapyaw. Sawa ng Diyos. Nakraos naman kami. Nakakain naman si Jason ng 3 beses sa isang araw. Tapos, napag-aaral ko pa siya sa magandang school. Hindi man ganun kaganda yung buhay niya sa mga kamay ko. Pero, alam ko na masaya siya. At alam ko na ginawa ko yung responsibilidad ko bilang ina. Paano ka naman eh? Masaya ka naman ba? Oo naman. Basta masaya yung anak ko, masaya na rin ako. Kahit pa maubos ako,
Kayang-kaya kong bigay lahat sa kanya. Oh, ginabi ka na anak ah. Tapos na yung project mo sa school? Gusto po, ma. Ma? Pera ka pa dyan? Bakit? Kailangan mo sa school? Project ulit. Kakainis na eh. Sunod-sunod yung ambagan. Magkano ba kailangan mo, anak? Mga 3,000 lang naman, ma. 3,000? Ang laki naman nun, nak. Para sa project yun? Basta, ma. Sa Tuesday sana kung kaya. Wala pa akong labada nun, nak eh. Eh, paano yung project ko? Ano yun, ibabagsak ko na lang ng ganun? Siyempre naman hindi. Sinasabi ko lang na baka hindi kayanin. Sa Tuesday pa naman, ah. Linggo pa lang ngayon, ma. Eh, anak. Eh, akala ko ba makapag kailangan ko ng pera, sabihan lang kita. Sige na. Nagawa ko ng paraan. Papalinis siguro si Ate Beth bukas. Yan. Tama. Gawan mo ng paraan. Ate Flor! Ate Flor! Baka po may pwede kayong pagawa sa akin? Kakalaban mo lang sa amin na hindi pa. Sa susunod na linggo na lang ulit. Kahit konting labada lang po, Ate Flor. Tingnan mo. Wala talaga Ninita. Di pa nga po may labahin namin dito eh. Yung kakilala niyo ho, si Ate Evelyn, baka po may labahan po siya. Nako, may sariling katulong yun. Ano ba nangyayari sa ine? Kailangan ho talaga ni Jason para sa school eh. Pasensya na talaga na eh. Walang-wala rin kami. Ate Beth! Di na ba talaga pwede? Kahit yung kwarto lang linisin ko. Ay naku, Ne. Hindi nga pwede dahil aalis kami ng anak ko. At walang maiwan sa bahay. Tsaka napalinisan na namin ang mga kwarto sa bago namin katulong. Hindi na kailangan. Ate Beth naman, alam niyo naman na nangailangan ako ng pera eh. Ba't po kayo kumuha ng bagong katulong? Hindi ko na problema yun, Ninita. Sige na, may gagawin pa ako. Ate Beth! Ate Beth! Huwag ka nang magpakipot pa. Kitang-kita ang lapot sa mga matang mapalinlang. Iwati kay kaaya-aya. Talaga ba kung nagpapalata lang para ba? Ika'y sundan ng sundan. Jason, thanks for tonight, huh? I really appreciate it. Gotta go. Okay? Bye. Ingat. Monique. Yeah. We've been dating for a while now. At sa tingin ko, ito na yung tamang panahon para tanungin kita. Tanungin ng ano? Huwag ka nang mahiya. I know you want me to. You're just waiting for me to ask you to be my girlfriend, right? Now, ito na yun. Ito na yung tamang panahon para sagutin mo ko. Wait, what the are you talking about? Seryoso ka ba? We just went out tonight and you're expecting me to be your girlfriend right away? Are you serious? Huwag ka na magpakipot. Alam ko naman gusto mo din ako eh. So Monique, I'll ask you again. Will you be my girlfriend? Are you freaking
serious, Jason? Are you hearing yourself right now? You know, I really thought you're a good guy. But you're just like all of them. My God, Jason. You are so humbug. And you are so mayabang. My gosh, I hate you so much. Sit! Jason! Lumabas ka dyan! Raimundo! Lasing ka ba? Umuwi ka na nga doon? Ilabas mo muna yung loko-loko mong anak. Jason! Ano bang ginawa ni Jason? Pinunggo lang naman ng anak mo yung motor ko. Alam na alam mo ginagamit ko sa trabaho ko yon, Ninita. Alam na alam mo! Anong ginawa ng anak mo? Binunggo. Napakapilingero kasi ng anak mo eh. Nagpipiling mayaman yung anak mo kahit hindi naman. Alam ko na alam mo lahat ng pinaggagawa ng anak mo. Lahat ng pera na binibigay mo sa kanya, doon sa kaibigan niya at sa babae niya na napupunta. Piling mayaman kasi anak mo eh. Kala mo punong-puno yung pitaka niya. Di mo alam? Ba't nga bang nagtataka? Inutil yung anak. Inutil din yung magulang. Ang aga mo kasing naman din. Ang aga mo nagpabuntis. Tuloy yung anak mo, walang utak kagaya mo! Sumusobra ka na, Raimundo! Sabihan mo lang lahat sa akin. Huwag lang tungkol sa anak ko. Sana ganyan din iniisip ng anak mo. Tantetin mo yan. 5,000! 5,000? 5,000! Para sa atraso ng anak mo sa akin! Saan naman ako kuha nun? Hindi ko na problema yun. Kung ikamatay mo man paghahanap sa pera, wala ako ng pakialam. Ubigay mo lang sa kanya ang alkansya na yan. Total, katumbas naman yan ng buhay mo, di ba? Ang Jason to eh. Jason. Jason na naman! Puro Jason na lang! Paano naman yung motor ko? Huwag to. Amin to! Amin na kasi! Wag! Hoy! Akin yan! Amin na yan! Amin na yan! Amin na yan! Amin na! Nak! Huwag na. Ibigay mo na sa kanya. Hindi ko ito ibibigay sa kanya! Bakit? Dahil ako yung shota mo si Monique. Na kahit yung pera pinagpaguran ng nanay mo, wawaldas mo sa lintik na babaeng yon. Tanga! Kahit mamatay pa kayo sa gutom ng nanay mo, hindi ka papatulan noon! Manahimik ka! Tama na. Nak. Tama na. Ibigay mo na sa kanya. Pero Pakawalan mo na. Sige na. Sige na. Pakawalan mo na. Bayad ko nga pala sa utang ko. Namatay ah. Ano ba problema mo, ma? Akin yun! Akin yung malaking pera na yun! Bakit kailangan mo ibigay sa ibang tao, ha? Hindi mo naman anak yun eh! Ako ang anak mo! Akin yun! Ako lang dapat ang nakikinabang sa pera mo! Tinatanong mo kung anong problema ko, anak. Ikaw! Ilang araw ko nang iniisip kong bakit ako laging pagod? Bakit parang wala na akong pahinga? Bakit parang wala na akong dignidad para sa sarili ko at kailangan kong maghanap ng mga trabaho para sa'yo? Pero responsibilidad mo yun! Huwag mo naman ibigay yung pera na nilaan ko para sa school mo sa iba, sa mga kaibigan mo. Akala ko ba magulang kita? Ikaw dapat ang tinatakbuhan ko kapag nangangailangan ako. Ang ibig kong sabihin, pinawaldas mo yung pera natin. Yung si girlfriend mong si Monique. Huwag mo naman waldasin yung
yung pagod at hirap ko sa iba. May iba pa ng paraan para magmahal, di ba? Di mo kailangan magbigay ng malaking pera para sabihin na mahal mo siya. Ako pa talaga? Ako pa talaga, ma? Bakit ikaw? Ilang taon ka nung nabuntis ka? 15? 16? O bakit? Sinong inasahan mo nung mga panahon na yun? Di ba nanay mo lang din naman? Uy, bakit ngayon nagre-reklamo ka? Wala naman tayong pinagkaiba, May. Parehas lang tayo. Parehas lang tayo, asang-asa sa magulang. Alam mo, tama nga si Raimundo eh. Bakit pa kasing aga mo nabuntis, ha? Alam mo namang hindi ka pa handa. Pero nagpatukso ka pa rin. Kaya tinan mo buhay natin ngayon. Tinan mo nangyayari sa akin ngayon. Kailangan ko pang magmakaawa at mapahiya para lang makuha yung mga bagay na gusto ko. Ang hirap kasi, ma. Nakakaubos ng sarili. Yung lagi ka nalang humihiling ng mga bagay na madali lang naman makuha ng iba. Yung lagi ka nalang naiinggit. Kasi alam mong hanggang dun ka lang eh. Yung gusto mong ibigay yung lahat. Pero wala ka namang maibigay. Si Monique. Mahal na mahal ko si Monique, ma. Gusto kong ibigay ang lahat sa kanya. Kasi mahal na mahal ko siya. Pero alam mo yung kahit anong gawin mo, kahit anong ibigay mo, kulang pa rin sa kanya. Alam mo, ma, di mo alam ang salitang pagmamahal. Kaya wag mo akong pangaralan. Kaya nga tayo iniwan ni Papa, di ba? Kasi hindi mo alam ang salitang yan. Next week na ang graduation ko. Nagbunga na lahat ng mga pinaghirapan mo. Pero alam mo, ma, huwag ka nang pumunta dun. Kasi hindi naman kita kailangan. Graduation ko ng anak ko, kay Jesus Sanchez. Mamingin ko lang po yung invitation mo talagang dati po kay Jason. Kasi kailangan po yung photo. Wala akong dapat na invitation yung anak ko eh. Pasensya na po kasi nakalista po yung mga taong na dito na papasok. Hindi lang po, sir. Kailangan mo talaga samahan. Baka po malulungkot po siya pag wala po siyang kasama sa stage. Huwag po lagi yung pag-topic ng medal niya eh. Honor student po siya mula elementary. Pasensya na po kayo. Kasi naman po ako mawala ng trabaho. Naintindihan ko po kayo. Kaya lang po, intindihin niyo din po ako. Baka mawalan ako ng trabaho. Sige na po, sir. Baka po nalulungkot na siya doon. Susunod lang po ako sa utos ng principal namin. Bilang guardia. Sige po. Pasensya na po, ma'am. Sige po. Sumusunod lang. Nauunawan ko naman. Okay. Malulungkot? Sinong niloko ko? Malulungkot pa talaga ang anak ko kapag nawala ako. Ma? 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 Magising po. Tulong!
Tulungan niyo ang mama ko! Ma! Tulong! Tulungan niyo ang mama ko! Ma! Tulong! Tulong! Mga kapitbahay! Tulong! Tulong! Tulungan niyo ang mama Para akong namatay nung mga oras na yun. Hinihingal kakasigaw. Nauubusan ng hangin sa dami ng taong nakapaligid sa amin. Malakas ang kabog ng dibdib sa kaba. Pakiramdam ko, anumang oras, sasabog ako. And then, what happened after? Ayun, sinugod si mama sa ospital. Tagal niya na palang iniintay yung sakit niya na cancer. Di man lang niya sinabi sa akin. That's because she loves you so much that she didn't tell you anything about it, Jason. Alam mo yun yung nakakainis sa kanya eh. Kahit nahihirapan siya, kinikimkim niya. Natin kaya niya. Wag lang ako mamblema. Iipunin at iipunin niya ang lahat. Bubuhatin. Kasi wala nang matira sa akin. Para magawa ko yung mga bagay na gusto kong gawin. Na walang iniinda at iniisip. Alam mo, Monique, kasalanan ko to eh. Iisang beses sa buhay ko. Di ko man lang kinamusta yung nanay ko. Di ko man lang natanong sa kanya kung kumain na ba siya. Kung ano yung problema niya. Sana man lang tinulungan ko siya. Sana man lang dinamayan ko yung mama ko. Kaya lang wala eh. Puro sarili ko lang iniisip ko ng mga panahong nabubuhay pa si mama. Kayong wala na siya. Paano pa ako makakapag-sorry sa lahat ng mga nasabi ko sa kanya? Ma, I'm sorry. Pinagsisisihan ko po ang lahat. Hindi nga siguro kung marunong magmahal, Monique. Kasi kung oo man, sana kasama ko pa rin siya hanggang ngayon. Jason, just like what she said, love, it's not all about material things. Okay? Sometimes love, it can be in a form of change. And Jason, you have changed. You have changed for her. And me, I changed too. And that's because of your love, Jason. Sabi ko sa kanya nun, di niya alam ang salitang pagmamahal. Pero mali ako. Dahil ang pagmamahal niya ang pinakatutok at nalisay sa lahat ng naramdaman mo. Huling pabor na, Ma, ha? Hintayin mo ako dyan. Magpahinga ka. Hayaan mong ako naman ang kumilos para sa ating dalawa. Alam kong huli na at hindi na posible pa. Pero pangako, babawi ako, Ma. Para kapag magkasama na tayong dalawa dyan, parehas na tayong masaya. Salamat, Ma. Salamat sa pagmamahal mo. Mahal kita, Ma. Higit pa sa totoo.